Minsan pa ang ating pag-usapan mula sa Efeso chapter 5, verse 18 hanggang 19 ay ang musika at awitin na nakakalugod sa Diyos. Meron po ba dito hindi mahilig sa musika o sa awitin? Meron ba? Parang wala yun. Siguro po tayo lahat ay mahilig naman sa musika kahit ayaw sa atin ng musika. Noong nakapag-umamit tayo, medyo lumalayo ng konti doon sa tono yung ating mga boses. Okay? Pero, meron po ba dito hindi nakikinig ng musika o awitin? Meron ba? Alam niyo ba ang reality tayo ay expose sa musika o mga awitin? Tama ba? Tayo ay expose. Okay? Kapag nasa bahay ka, ay hindi ka mahilig sa musika, marinig mo yung kapitbahay mo na nagpapatugtog. Kapag bumabiyahin ka, nakasakay ka ng jeep, minsan mayroong mga naka-headset, no? Minsan pa nga yung mga ibang mga sasakyan natin, mga jeepney, no? Na nasasakyan natin, meron pa yung mga naglalaki ng speaker sa ilalim ng upuan, no? At habang bumabiyahe, nagpapatugtog sila ng musika. Sa mga school natin, no? Kung kami ay high school pa lamang, lalo na ng elementary, araw-araw, meron kami flag ceremony. Araw-araw, pinapatugtog yung lupang hinirang. No, kapag naman meron mga program sa school, hindi mawawala sigurado yung musika. Kasi may mga sumasayaw. Minsan pa nga, may mga estudyante ang kumakanta. Hindi po ba? Alright? So, ang ibig sabihin, maging sa pag-exercise. Merong mga tao na habang nag-exercise, no? Merong mga headset na nakasuksok sa tenga at nakikinig ng musika. Isa pa nga, yung mga nagtatrabaho. Isa pa, yung mga naglulutong mga nanay, di ba? Habang nagluluto yung mga yan, nagpapatugtog pa yan, kumakanta sila mismo. Alright? So, sa church, hindi pwede mawala yung musika. Hindi pwede hindi tayo magsisimula sa pananabahan na hindi po tayo umaawit. Ang ibig sabihin, ang musika, ang awitin ay malaking bahagi na ng ating buhay. No, hindi yan nawawala kahit saan ka magpunta. Lalo na yung mga Pilipino, di ba? Mahilig sa video. No, inaawit minsan yung love song ng kailang asawa, doon sila ay nagliligaw, no, nagliligawan pa lang, doon sila ay mag-boyfriend or mag-girlfriend na, di ba? Minsan naman, may mga kabataan na nakikinig ng musika kasi nalulubay. Alam mo ba sa mga broken hearted? Pero naman iba, ginagamit ang musika para sila ay ma-encourage. Pero ang tanong, ano nga ba yung musika o awitin na nagbibigay lubog, nagbibigay luwalhati sa Diyos? Alam niyo po ba mga kapatid na tayo mga Kristyano, tayo mga tinubos sa pamamagitan ng mahal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo, mayroon tayong kakaibang awitin at musika. Naniniwala pa kayo doon? Na ang mga Kristyano, mayroon silang kakaibang musika at awitin. Kung sabi nga ng Amen, ang naniniwala doon na tayo mga Kristyano, meron tayong kakaibang musika at kakaibang awitin. Parang isa lang po yata ang gising na miyembro dito sa Silang Christian Church. Amen? Okay, naniniwala tayo na ang mga Kristyano, ang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, yung musika natin ay kakaiba. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung mga musika, yung mga awitin na ating pinapakinggan at ating inaawit, sila po ay nagpapatotoo patungkol
Sana po hindi lamang tuwing araw ng linggo. Meron po ba dito Kristyano na kapag siya umawit sa Diyos, tuwing araw ng linggo siya umaawit? Or should I say, ina-encourage ko po kayo na bilang mga Kristyano hanggang maaari, maging bahagi ng ating araw-araw. Kung hindi po tayo umawit, kahit pa paano, sana makinig tayo o kaya magpatugtog po tayo ng mga Christian song araw-araw. Okay? Bakit? Kasi po, ang mga awiting ito ay nagpapaalala sa atin patungkol sa Diyos at sa lahat ng mga bagay na itinuturo ng Biblia na totoo patungkol sa Diyos. So tayo mga Kristyano, meron tayong musika na hindi nagbabago, meron tayong mga awitin na hindi nagbabago, at ang mga awitin ito ay nagpapatunay at nagpapakilala sila ay nagbibigay ng mensahe patungkol sa Diyos na hindi nagbabago. Sabi ng isang pastor, at kung ang sabi niya, I believe that when we get to heaven, we're going to be singing the same things we're singing here. Ang sabi ko ng pastor na iyon, sabi niya, ako iniiwala na pagdating natin sa langit, kung ano yung mga awitin na ating inaawit dito ay aawitin din natin doon sa kalangitan. Okay? So, these songs, they present something about God. Okay, nagpapakilala sila ng mga bagay patungkol sa Diyos. So, ibig sabihin, bilang tao na naniklas, sa pamamagitan ng mga awitin na inaawit natin, okay, yung mga katotohanan na tinanggap natin mula sa Diyos ay ipinapahayag natin sa pamamagitan ng awitin. Okay? Yung mga katotohanan na tinanggap natin mula sa Diyos ay ipinapahayag natin sa pamamagitan ng awitin. At yung mga awitin na ating inaawit, kinakailangan sila po ay very consistent, umaayon sila sa salita ng Diyos. Umaayon sila sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos patungkol sa kanyang salita. Nakuha ba natin? Okay? Yung mga awitin na ating inaawit, sila dapat ay nagpapahayag ng mga katotohanan patungkol sa Diyos. Okay, so ibig sabihin, kung ikaw ay aawit sa Diyos, okay, kung ikaw ay magpapahayag ng iyong damdamin sa Diyos sa pamamagitan ng musika, yung mga liriko, yung mga lyrics, yung mga titik na binabanggit o nakasulat doon sa mga awitin, inaawit mo, kinakanta mo, kinakailangan sila ay nagpapahayag ng mga katotohanan patungkol sa Diyos. So ito yung klase ng mga awitin na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Mahal ko ba natin ang Panginoon? Mahal ko ba natin ang Panginoon? Let me ask you a question if you really love God. No? Gaano ka ka-excited? Unahin natin, first and foremost, every Sunday, gaano ka ka-excited? Gaano ka ka-eager na ikaw ay magpahayag ng iyong damdamin at ng iyong awitin sa Diyos tuwing araw ng linggo? Are we really excited? Di ba? Na sasabihin natin, excited ako na umawit sa Panginoon dahil hindi pwedeng ako ay mahuli sa pag-aawitan.
Right? Kasi nais mong maging bahagi ng pag-aawitan ng mga hinirang ng Diyos. Another example, how about mga pag-araw na ginagawa natin? Bahagi ba ng ating pang-araw-araw na ikaw ay umaawit para sa Diyos? Sino po dito? Kapag Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, siya ay nakikinig ng Christian music. Yan ba? So kaya umaawit ng Christian music. Alam mo, ito sasabihin, isang palatandaan na hindi ka umaawit mula Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng linggo, malalaman mo na ikaw ay hindi umaawit o kaya nakikinig ng music from Monday to Saturday, malalaman mo yung araw ng linggo. Ano yung bakit? Kasi kahit na alam mo yung kanta na inaawit mo yung araw ng linggo sa praise and worship, hindi ka sumasagot. Hindi mo na itataas ang iyong tinig. Minsan pa nga, di ba kung umaawit tayo, meron dito na ang ganda. Habang umaawit yung iba, no, ikaw very stagnant. Yung iba habang pumapalakpak, right? Hindi mo kayang sundan. Habang iba, nagtataas na ng kamay, ikaw, wala pa rin reaction. I mean, yung mga awitin na ating ipinapahayag, they are expression na ating pagkilala sa Diyos. Alright? So, whether we like it or not, if you are very excited, na ikaw ay nagbigay ng awitin para sa Diyos, kahit hindi mo kabisado yung awitin, kapag yan inulit-ulit na inaawit, alam mo yung mga awitin na kinakanta dito ng ating mga awit, no? Like sa Brother Roldan, ito ay mga awitin na kinakanta na po nila kung dahil ako nagsimula na sa Siraj Christian Church. Kapanal-banalan, no? Alis hindi yan mawala sa linya ng mga kanta ni Brother Roldan tuwing araw ng linggo. So, ibig sabihin, almost 10 years, inaawit na niya yung kapanal-banalan ng Diyos. Almost 10 years, inaawit na niya sino magsasabing dakila ka. Di ba? So, kung hindi pa natin yung makabisado sa loob ng 10 taon, at habang umaawit dito yung praise and worship din, tapos ikaw nakatumanga lang, wala kang reaksyon doon sa mensahe ng awitin, ewan ko na lang. Di ba? Why? Bakit mahalaga? Kasi sasabihin natin, kasi wala sa tono yung nagpapaawit. Di ba? Kasi mainay. Right? Ito yung minsan ng mga excuses natin bakit hindi tayo makaawit. Pero once again, di ba? Nice natin ipahayag sa pamamagitan ng awitin yung katotohanan patungkol sa Diyos. So that's why kailangan natin sumabay sa pag-aawitan. Isa sinasabi natin, kahit po hindi ko po binubuka yung aking labi, umaawit naman po ang aking puso. Ako yung niwala na posible ko yun, na kahit hindi mo binubuka ang iyong labi, umaawit ang iyong puso. Pero sabihin ko yun sa inyo. Dinisenyo ng Diyos ang araw ng linggo na magkakaroon tayo ng praise and worship, bahagi ng ating pananampalataya, yung praise and worship. So, ibig sabihin, hindi lamang sapat na pag tayo aawit sa Panginoon, yung puso lamang yung umaawit. Kinakailangan yung inaawit ng ating puso ay pinapahayag ng ating mga labi. Minsan nakakalungkot tayo mga Kristyano, di ba? Mas malakas pa yung boses natin kapag tayo magmamarites. Alam mo yun? Sasabihin mo, "Uy,
Panginoon, halos wala tayong boses na mailabas. Ngayon sasabihin mo, mahal na mahal ko ang Panginoon. Hindi mo pina-question yung pag-ibig mo sa Diyos. Pero ang tinatanong ko, kung mahal natin ang Diyos, hindi ba pwede ipahayag ng ating mga labi ang nilalaman ng ating mga puso? Diba? Alam nyo, I've been with different churches mula nung ako ay nag-aaral sa Bible School. And actually, I was exposed sa mga praise and worship ng mga tinatawag natin mga Pentecostal. And I've been with the praise and worship ng mga Baptist. No, hindi magkakapareho yung setup ng pag-awit nila. I've been there. Yung mga Pentecostal, yung mga full gospel, kapag narinig mo yan na umawit, ang ingay. Pero marinig mo yung mga tao na kahit na maingay yung musika, malakas yung mikropono na nagpapaawit, marinig mo yung mga tao na sila ay sumasabay sa awitin. Na habang bilinig sila sa pag-awit ng song leader, hindi sila parang spectator lang na nakakunangan nanonood. Hindi. Tandaan po natin ito mga kapatid. Kapag tayo meron tayong praise and worship, tayo ay pinapangunahan lamang nung nagpapaawit. At hindi siya nakabalik sa inyong harapan upang kayo ay kanyang i-entertain. Hindi ang purpose ng tumagay sa harapan ninyo para magpaawit. Hindi siya naroon para i-entertain kayo. Bakit? Pinapangunahan na lang tayo sa pagsamba dahil ang ating pangunahing audience, ang nakikinig ng ating tinig, ang nakikinig ng ating awitin, walang iba kundi ang Diyos. So you have to sing with all your heart, at yung laman ng iyong puso, kinakailangan, ipinapahayag ng iyong labi, dahil ang nakikinig ng iyong tinig, walang iba kundi ang Diyos, walang pakialam ang Diyos, kung wala kang sa tono, as long as nasa tono ang puso mo sa harapan ng Diyos. I've been with the Baptists. Right? Yung mga Baptists, minsan, yung gamit lamang ng instrumento, piano. O kaya keyboard. Yung mga ibang Baptist na na-develop yung kanilang music team, merong violin. Meron silang mga saxophone na ginagamit. Yung iba, merong gitara. Pero kapag narinig ko yung mga Baptist na sila ay umaawit sa kumpas lamang na kanilang song leader, lahat na yan ay sabay-sabay na umaawit. Na kapag narinig ko silang kumanta, they are in unison. Why? Every preferences natin. Magkakaiba ang bawat denomination ng mga Christian churches sa buong mundo regarding sa preference sa musika, pero ang pinakamahalaga dito that whenever we meet together, kapag tayo nagsasama-sama para umawit sa Panginoon, hindi mo pwedeng palagpasin yung pagkakataon na habang umaawit ang iba, ikaw, tahimik lang sa tabi. Kailangan tayo sabay-sabay na umaawit sa Panginoon. And let me tell you this, nung ako ay nasa Bible School, kapag narinig ko yung mga kapatid ko sa pananampalataya, yung mga klase ko, kahit wala ako sa tono kapag umawit, kapag sumabay ako sa pag-awit ng nakararami, parang nasa tono na rin yung boses ko. Ganun kahalaga, makapay makinig mabuti. Ganun kahalaga kung bakit tayo mga Kristyano kinakailangan sa bawat araw ng linggo dumalo tayo sa pagtitipon. Why? Because in reality, kung ating papansinin, look at this, in Ephesians chapter 5 verse 19, okay, speaking to yourselves in songs. Okay, kapag binasa natin yan sa Tagalog, in Ephesians chapter 5,
verse 19. Look at this. Sabi niya, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng salmo. Yan ang sinasabi ng Tagalog. Kung meron tayong Tagalog sa ang dating Biblia. Sabi niya na kayo'y mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong puso sa Panginoon. Sabi ng NBB sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awit na espiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Look at this. Unawain natin yung talata ng Ephesians chapter 5 verse 19. Ang sabi na sa inyong pag-uusap. Diba, gumamit kayo, sabi na, ng mga salmo, mga himno. It means, mapapansin natin dito na dinisenyo ng Diyos, maging ang musika, ang mga awitin upang tayo bilang mga magkakapatid ay maging daluya ng encouragement sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sa paraan sa pamamagitan ng mga awitin. Nalate ka sa pagsamba. Hindi ka dumalo sa pagsamba. What happened? Nakaligtaan mo na isang bahagi ng pagsamba na supposedly sa iyong pag-awit ay naging encouragement ka sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Yun ang katotohanan. Sa likod na sinasabi nito ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 19 na dinisenyo niya ang ating pag-aawitan na sama-sama upang tayo ay maging daluya ng encouragement sa bawat isa. So it is not just about you. It is about others also. Na ang mindset natin, pupunta ako na maaga sa payanambahan namin kasi aawit kami ng sabay-sabay upang sa pamamagitan ng aking pag-awit, hindi na ang Diyos ang nagpupurihan, pagkus sa pamamagitan ng aking pag-awit, na-encourage ko ang aking kapag-isapan ng palataya, and because of that, nalulugod ang Diyos sa pamamagitan ng aming pag-awit. See? Ganyan kahalaga ang bahagi ito na ginagawa natin para sa Panginoon. At ito ay isang mahalagang panawag sa ating ng Diyos. If you really love the Lord, hindi mo papayagan every Sunday muli ka sa kanyang bahay. If you really love the Lord, hindi mo papayagan na every Sunday wala ka sa pananambahan. Why? Dahil pinitutos sa atin ng Diyos na sa ating pag-uusap, tayo ay mag-usapan na mayroong mga himno at mga salmo na magbibigay din ng encouragement sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Buong ba kung sa sinasabi ko kanina, kapag umaawit yung mga klase ko sa Bible school, narinig sila ng umaawit na sabay-sabay kahit ako wala sa tono na napapaawit ako, parang nasa tono na rin ako, hindi lang yun. Hindi ba? Nagbibigay sa atin ng lubhang encouragement kapag narinig natin sabay-sabay na pag-awit ng mga kapatid natin sa pananampalataya. That's the reality. Brothers and sisters in Christ. Now, Lord, pinapatamaan mo ba ako? Because I love you. Dahil mahal ko kayo. Dahil mahal ko ang gawain ng Panginoon. Dahil mahal ko ang Panginoon. And we have to learn this book. And sometimes, para tayo matuto sa katotohanan na kailangan tayo ay saktan. Tayo ay saktan. Right? Sabi ng amen ang mga nasasaktan. Amen. Ano ba nasasaktan dito? Okay? So again, dinisenyo ng Diyos ang sabay-sabay na pagkakaroon natin para
Pero bibigyan ko kayo ng mga ilang katotohanan ng pinunod ko sa isang pastor. I will sharing with you some misconception about music. Okay, mga mali paniniwala patungkol sa music. Okay? Number one, alam niyo po ba na mali ang paniniwala na ang pag-awit ay pagsamba? Hello? Hindi po pagsamba ang pag-awit. Isipin mo ba? Hindi pagsamba ang pag-awit. Any negative reaction? Any slight comment? Hindi, huwag yung gagawin. Okay, ulitin ko lang. Number one misconception about worship is that music is worship. Nasabi nila, ang musika, ang awitin ay pagsamba. Hindi. Hindi pagsamba ang worship. Mag-usap tayo. Kapag niyayaya mo ang anak mo papunta sa church, ano sasabihin mo sa kanya? Uy, bilisan mo! Simba ka mo! Bilisan mo, sisimba tayo! Kapag sinabing sasamba, ano yung unang nasa isipan nila? Aawit ako sa Panginoon. Tama ba? Aawit ako sa Panginoon. Magpupuri ako sa Diyos. Okay? Yun ang unang nasa perspective natin. Sinabi natin, sasamba tayo. Kaya maisip natin, kapag sinabi pagsamba, limitado lamang sa pag-awit. Limitado lamang sa musika. At sa iba po, kapag sinabi pagsamba, automatic na nasa isipan nila ay music, singing. But once again, music is not worship. Alam niyo kung ano ang music? Alam niyo kung ano yung singing? Ito yung reality. Music and singing is an expression of our worship. Music and singing are means of worship. Ito ay mga pamamaraan ng pagsamba. But by themselves and in themselves, music is not worship. Am I making this point clear? Malinaw po ba sa inyo? Ang musika, ang pag-awit ay hindi pagsamba. Ito ay pamamaraan ng pagsamba. Hello? Nakuha ko pa natin, magkaiba yung dalawang yun. Magkaiba, yung worship, music is worship, o sa pamamaraan lamang ng pagsamba, ang pag-awit at musika sa pagsamba. So, ibig sabihin kayo na umawit tayo, hindi po ba? So, sinasabi natin, umawit tayo, ang pag-awit na ito ay pamamaraan ko para magpuri o sumamba sa Diyos. That's it. Okay? Pamamaraan ko ito upang ako ay sumamba sa Diyos. At alam po ba, hindi ang awit at ang musika ang pinakamahalagang pamamaraan ng pagsamba. Hindi siya. Okay? Alam niyo kung ano yung pinakamahalagang paraan ng pagsamba? Listen. Ito yung pinakamahalagang pamamaraan at uri ng pagsamba. The most important expression of our worship is obedience. Pagsunod. Konektado ang pagsunod sa pagsamba. Kaya ang sabi niya Apostol Pablo, whatever you do it for the glory of God. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. It means obedience. Baka meron po sa inyo dito na umatay kayo ng church kasi napilitan lang kayo. Bakit sabi ng mga kanino, kumain umaga. Kapag hindi ka kumain umaga, bukas wala
ay araw para may pahayag natin ang ating pagsamba sa Diyos. O, ayun po si Beppe. Bagamat palagi yung ginagalit na halimbawa si Beppe, no, sa amin, sabi ba sa inyo, late na matulog yan. Kasi inaabot ng 11, alas 12. Eh ngayon, masama ka pakiramdam niya. No? Nilalag niya po yan. No, medyo sinisina, pagabi, nilalag na sa training po namin ng paracetamol. Wala yun po. Alas 8 na, ayaw pag bumangon. No? Abang nag-ready ng gamot yung mama niya, ang ginawa po niya, yung ulo niya, nakapay niya ng nakuna. So ayaw niyang maligo. No? So nagsimba po niya, nagpunta rito, hindi yan maligo. No? Kasi, oras na. Hindi na po na yung mapaliguan. Pero sabi ko sa kanya, every time na, sabi namin sa kanya, every time na araw ng mundo, bumawa ko na maaga kasi pupunta tayo sa church. Isa pa nga, sinusulat namin yung nandun si Jacob. Di ba? Simba tayo na. Yung ginagawa namin sa kanya. No, bakit kasi, paalala mo na magulang. No? I-train mo natin yung ating mga anak. No, i-train natin yung ating mga anak na pahalagahan nila yung araw ng linggo. Tayo mga magulang, ginigising natin yung mga anak natin kapag alam natin na nila sa school eh. Hindi ba? Tama ako mali. Yung anak natin, ginigising natin ng maaga, di ba? Kasi ayaw natin mali sa school, pinagluluto natin ng maaga. Kasi ayaw natin magutom sila sa school. Tama? Isa pa, sinasabihan natin, o anak ha, pag tutok sa school, huwag ka magulo doon. Dapat behave ka. E sasabihin natin yun, araw ng linggo. Alas 8:30 ng umaga, ang assembly ng worship. Alas 9, sasabihin natin, ay, hayaan mo matulog. Linggo naman, para makabawi sa mga puyat mula Lunes hanggang Biyernes. Uy, mag-year naman ninyo kay Lord. Tama ako mali. Sasabihin natin, hayaan mo matulog. Kasi puyat mula Lunes hanggang Biyernes, gumagawa ng project. Hayaan mo, araw ng linggo ka, ba? Uy, magtumata sa langit, patamaan, magbago na po tayo. Hindi ganun yung prinsipyo. Hindi ganun yung tamang training, hindi ganun yung tamang pagtuturo. Kung yung pinapakita natin sa mga anak natin na mahalaga ang pagpasok sa school na maaga, pinakailangan, mas i-train natin sila, mas manuhan natin sila, na mas mahalaga ang araw ng linggo, kasi ang araw ng linggo, pagtitipon ng mga anak ng Diyos para sumamba sa Diyos. Amen. O tayong mga anak naman, pinagalitan ko na yung mga magulang ninyo, kasi kinukonsinti kayo. O kayong mga anak naman, huwag naman yung hayaan, nag-isipin pa kayo. Bago kayo mag-ready, mag-alarm kayo. Sabihin niyo, Pastor, yung alarm ako, hindi ko narinig. Bakit? Uyag ka kaya? Uyag saan? Kakalaro. Uyag saan? Diba? Kakalood. Sabi ng asawa ko ang gabi, walang mga nag TV. Walang mga nag TV, sabi ng asawa ko sa akin kagabi. Kasi, nakita niya ako gabi dito, nakahiga na ako, wala ka ba sa mood? Hindi na ako, sabi ko, kasi, ganyan na yung itsura mo, alam ko, wala ka sa mood, hindi na ako, sabi ko, pag-uwi namin sa bahay, wala ko nanonood ng TV, sabi na. Kasi po, minsan, totoo lang, umataan ako sa inyo. May mga pagkakataon na gusto kong mag-relax sa maganda ng panonood ng movie sa TV. Minsan, hindi ko napapansin, alas 12 na pala. No? Nanonood pa lang ako ng movie, minsan kailangan bumangon na maaga. Alam mo yun? Yung buong maghapon makapagpuyat ka, totoo lang, nandala tayong katawan mo. Diba? Wala mo na TV, sabi ng asawa ko. Ay mo, kanina, nagising ako, ang gaan ng pakiramdam ko. Bakit? Kasi, pinakaba yung ulog ko
natin. Sapat yung tulog ko. Again, young people, hindi pwedeng abutin kayo ng pagtanda. Sasabihin ko kay Lord, Lord, malilit po ako sa panambahan kasi nakuyat ako. Hello? Papayag ba kayo? Ginaganon niyo yung din si Lord? No? Ang Diyos maunawain ng Diyos. Pero tandaan ninyo, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Tama? So, we have to train our children. Sabi ng misis ko, patayin na kayo yung wifi. Kasi yun ang mga bata sa amin, dito bumising, pag-araw ng linggo. Kasi nakapalit sa wifi. See? So, again, ang ibig kong sabihin, mga kapag ginagawa natin yung mga bagay na ito, hindi dahil sa napipilitan tayo. Kasi gusto natin sumunod sa Diyos. Because worship is about our obedience. Ang pagsamba ay patungkol sa ating pagsunod. At ang pagsunod ay konektado sa ating pag-ibig sa Diyos. Right? Mahal mo ang Diyos, kaya ka susunod sa Kanya. Susunod ka sa Diyos kasi mahal mo siya. Ang sabi ng Panginoon, ha? Di ba? Kayo mag-usapan ng mga salmo at mga himno. So, out of context ka naman yata. Hindi ba pwede gawin yan? Kapag nangit ko yung kapatid sa pananampalataya ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, o kaya Biyernes. Tanong ko po ba yun? Sino sa inyo ang nag-set ng schedule para makausap ninyo ang inyong mga kapatid sa pananampalataya? Ano ba? Wala? Kung gusto mong kumustahin yung kapatid mo, ano, kapit tayo? Isa tayo? Nagtuwan tayo? Ano pa ba gano'n? Wala. Bakit? Kasi abaro na tayo. Saan? Busy sa pagtrabaho, busy sa hanap buhay, busy sa negosyo, busy sa pag-aaral. Diba? Minsan doon, mga kabataan, magkita-kita, diba? Iba pa yung pinag-uusapan. Ano mo yun? Sama-sama na din pag napakataas yung gawin ng temple, temple pa na pinag-uusapan. Kung mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa Kanya. Kung tayo ay susunod sa Kanya, kinakailangan tayo ay sumamba sa Kanya. At ang isa sa mga pamamaraan ng pagsamba sa Diyos ay ang pag-awit natin sa Kanya. We are doing this because we love God. Kaya ito mga kapatid, bakit napakalaga ng pag-awit bilang expression ng ating pagsamba sa Diyos? Sa totoo lang, minsan, meron tayong pasalamat sa Diyos na hindi natin kaya ipahayag sa piling. Nandiyan ko mga awitin. Diba? Sabi ko ng awitin, diba? Walang katulad ang Diyos. Imagine that. Diba? Naranasan mo ang Panginoon, naranasan mo ang kamay, naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon mula Lunes hanggang Sabado, hindi mo may pahayag. Paano para sa lamang ng Panginoon? Sabi mo, maaga ko sa church ngayon, aawit ako, pasalamatan ko ang Panginoon. Kasi yung nakikita ko pamamaraan para pasalamatan ko yung Diyos ay yung mga awitin na ipapahayag ng mensahe ng awitin. These songs are for the Lord. Ay mga awitin ko ay para sa Diyos. Elite ka. Pagdating ng mensahe, sinabi ko ng Papa ng Pastor, sa halip na magpapasalamat ka, hindi na ako magpapasalamat kayo, kasi sinabi ko lang ako ng Pastor. Hello, mga kapatid. Nice lang natin sundin.
ang sinasabi ng salita ng Diyos. At yan ang nais kong maunawaan natin. So, sa pamamagitan ng awitin, inihiram natin yung mga salita na ginamit ng ibang tao para pasalamatan ng Diyos. That's the purpose of singing. Diba yung mga titik, yung mga sulat, yung mga kanta na sinulat ng ibaw pa ipahayag ang kanyang pasalamat sa Diyos, ginagamit natin yun para pasalamatan ng Diyos. So that's number one, about the section, about music. Music is not worship. Pangalawa, ang musika, ang awitin, ay hindi nagbubunga ng pagsamba. Okay? Ang musika, ang awitin, ay hindi nag-i-induce sa atin ng pagsamba. Okay? Ang ibig sabihin ito, naniniwala po ba kayo na ang musika, ang awitin, ito ay nagbibigay sa atin ng kakaibang emotion? Tama po ba? Hello? Naranasan ba natin yan? Meron mga dati sabi-sabi, bless na bless ako! Kapag parang work to kayo, parang lumulutang yung kaluluwa mo. Diba? Na parang ikaw ay nasa mismo. Parang nasa harapan mo, Diyos. Diba? Nagkaroon ng emotional high kapag tayo ay nasa pagsamba. Totoo yun. Because malaking role ang ginagawa ng music sa ating emotion. Diba? Ini-steer ng music ang ating emotion. Kaya nga kapag broken-hearted ka, diba? Pag broken-hearted ka, gusto pakinggan yung mga malungkot na mga music. Ang tendency, kapag broken-hearted ka, pinahinggan mo, malungkot na music, lalo ka magiging malungkot. Diba? Maalala mo ulit yung jowa mo, yung naniligaw sa iyo, di ba? Pinapatugtog mo yung love song ninyong dalawa, yung song ninyong dalawa, di ba? So, nagbubuk ka, emotional ka, papahingan mo, emotional song. So, lalo ka may magiging emotional. Di ba? Isa naman malungkot ka. Pero magpapatugtog ka ng very lively na song. Yung lyrics ng song, nakaka-encourage. Kahit na malungkot ka, lalakas ka, tatayo ka, titibay ka. Why? Kasi malaki ang role ng music sa ating emotion. Pero tandaan natin, that emotion is not necessarily worship. Okay, that emotion not necessarily is worship. Okay? Tandaan natin, ang musika, nagpapahayag siya ng pag-ibig. Ang musika, nagpapahayag siya ng ating paghanga, ng ating paggalang. And worship, it gives an expression of worship, but it doesn't produce worship. Okay? So, paano yun? Okay? Alam niyo po, yung pagsamba ay hindi bunga ng musika. Hello? Making my point clear. Malino ba yung tutong dito? Ang pagsamba ay hindi bunga ng musika. Listen. Okay? What produces true worship is the truth in the heart and the work of the Spirit of God. Ang pagsamba pala ay bunga ng mga katotohanan na italim sa ating mga puso ayon sa pagkilos ng Kanyang Espiritu. Malinaw. So kung ikaw niligtas ka ng Panginoon, alam mo na Diyos, ang nagligtas sa iyo, magsasamba ka.
Walang dahilan para hindi mo ipahayag ang iyong pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit at sa pamamagitan ng musika. Mga kapatid, punuin po natin yung ating mga bahay ng mga awiting Kristiyano. Ang ingay ng mundo. Sa bahay lang namin, ang ingay, totoo lang. Nung meron malaking TV doon si Bembe, pero na 2 inches. Di ba? Meron cellphone yung mga bata, nakakulit sa Wi-Fi. Habang nagpapatugtog si Bembe ng mga awiting pambata, sumasabi yung mga pinapatugtog, pinapalog ng ibang mga bata. Pero nagbigay ako ng commitment sa Panginoon na hindi pwede sa isang araw. Though I feel sometimes, hindi pwede na hindi kami magpapatugtog ng awiting Kristiyano sa bahay po namin. Dati ginagawa ko. Sisindihan ko yung TV, tulog pa sila misis, sila Bembe. Naghahanap na ako sa YouTube ng mga hymns na papatugtugin ko. Na magpapaalala sa amin kung gaano kabuti ang Diyos. See? And again, brothers and sisters in Christ, ang tunay ng pagsamba ay bunga ng katotohanan natin sa ating mga puso at bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu. Number 1, number 2. Number 3, music appeal to the non-believer. Okay? Umaapila daw po ang kanta, ang musika sa buhay ng mga hindi sumasampalataya. Mga kapatid, nice itubig natin ang ganito mga kaibigan. Minsan iniisip natin na kapag meron tayong bisita na hindi Kristiyano, iniisip natin na baka mag-boring sila sa ating painabahan. Magandang pa na daw ba tayo? Na baka mag-boring sila. Kaya may ang ginagawa ng ibang mga simbahan, di ba? Ginagawa na nakakay yung church. Bakit para ma-encourage yung ibang yung ibang mga hindi pa mananampalataya? Nakakakan dito, nakakakan doon, di ba? Todo ingay. Diba kasi iniisip natin na kapag meron tayong bisita na hindi Kristiyano, baka mag-boring sila. Okay? Nais ko pong sabihin sa inyo na meron kapakumabaang loob na ang ating ginagawang pagsamba tuwing araw ng linggo, yung kabuuang programa na ginagawa natin pagsunod sa Diyos ay hindi natin dinisenyo na tayo ay mag-a-adjust para lamang sa mga hindi mananampalataya. Ito naman isang mga pastor doon. Pinakad ng isang oras o kalahati. Mga kapatid, kung hindi ka Kristiyano, hindi kami mag-a-adjust, hindi namin na-adjust ang pananampalataya para sa inyo. We don't care if you will get bored sa ginagawa ng pananampalataya tuwing araw ng linggo dito. Because hindi natin dinisenyo ang ginagawa natin pagsamba para sa mga taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon Yesu Kristo. Okay? At wala kayong makikita na ang disenyo ng musika at awit sa anumang salita sa Bible na ito ay nilaan for evangelistic purposes. Yes, mayroong epekto yung mga awitin sa buhay ng mga tao hindi sumasampalataya sa ating Panginoon Yesu Kristo, pero hindi natin dinisenyo ang mga awitin, ang ating pag-awit dito for an evangelistic purpose. Pero daan po natin mga kapatid, listen. Mga kapatid, nais ko na daan po natin na kung sakaling merong dumalo sa atin na hindi Kristiyano. Listen. Yung pag-awit natin ng sama-sama ay merong impact sa
Isipin na natin yung mga kapatid, meron tayong bisita. Nagsimula ang gawain ng Panginoon, nagsimula ng alas 9. Tapos nakita niya, isa-isang dumadating ang miyembro, meron mga dumadating, tapos na ang sermon. Meron ba impact yun sa buhay? Wala. Pero kung makita niya na siya ay bumisita sa isang simbahan, hindi pa rin sisimula ang gawain ng Panginoon. Marami niyang nariyan. Nagsimula ang mga awitan. Sama-sama kumaawit ang mga Kristyano. Merong dating iyon, merong impact, merong bigat iyon, merong influence iyon sa buhay niya. See? So yun pa lang ay nagiging mabuting patotoo na sa mga hindi sipasampalataya o ganoon yung ating practice. Na yung pagpunta natin na maaga sa church, o dating natin na maaga sa church, yung sama-sama natin pag-awit, tuwing araw ng linggo, merong impact yun sa buhay natin. Diba? Makakalukot na baka mag-study siya. Bumisita siya sa isang simbahan. Diba? Iilang lamang yung nandoon. See? Brothers and sisters in Christ, tandaan po natin na pwedeng mabago ang buhay natin sa pamamagitan ng ginagawa ng pananampalataya ng kailangan ng Panginoon. Yan ang mahalaga. Bago na yan. Okay? But again, hindi natin din sa inyo ang ating pag-aarutan para mag-satisfy ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi bilang mga tunay na kasunod ni Jesus Christ, ang ating pag-awit, ang ating mga musika ay kapahayagan ng ating pag-ibig at pasasalamat sa ginawang pagligtas ng Diyos. Kapahayagan ng ating pag-ibig at pasasalamat sa ginawang pagligtas ng Diyos. Babasahin ko sa inyo ang ilang mga talata sa Bible. Ang sabi ng Psalms chapter 33 verse 1. Look at this. Psalms chapter 33 verse 1. Psalms chapter 33 verse 1. Look at this. Ang sabi dito sa Tagalog, yan natin ang sabi sa English, mamaya din natin sa Tagalog. Ang sabi dito, sing for joy in the Lord, O you righteous ones. Praise is becoming to the upright. Verse 2, give thanks to the Lord with the lyre. Sing praises to Him with a harp of 10 strings. Sing to Him a new song. Play skillfully with a shout of joy. For the word of the Lord is upright, and all His work is done in faithfulness. Sa Tagalog, sa isa Pastor Ronald, sabi niya, magagalak kayo sa Panginoon. O kayong mga matuwid, papuri ay maganda sa ganang matuwid. Verse 2, kayo'y magpasalamat sa Panginoon na may alpa. Magsiawit kayo ng mga papuri sa Kanya na may salteryo ng 10 puwerdas. Verse 3, magsiawit kayo sa Kanya ng bagong awit. Magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. Ano yan? Na may malaking ingay. See? Kaya nga sa pagkawag, kailangan natin ilakas ang ating mga piling. Hindi pwedeng bumubulong ka lang sa iyong pag-awit sa Panginoon. Ang sabi ng Psalms chapter 40, awit chapter 40, babasahin ko lang yung mga talata ito na ayong gan. Tapos na ako after that. Psalms chapter 40, masabi sa English, I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry. He brought me up out of the pit of destruction, out of the miry clay, and He set my feet upon a rock, making my footsteps firm. Sabi sa verse 3, He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and will trust
in the Lord. Balikan natin sa Tagalog, verse 1 tayo, Pastor Ronald. Sabi niya, ang aking hinintay na may pagtitiis sa Panginoon. At siya'y pumiling sa akin at dininig ang aking daig. Aking hinintay, verse 2, isinampa naman niya ako mula sa aking kakilakilapot na balon, mula sa balahong malagkit at itinutong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga paglakad. Verse 3, at siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig. Ano yung bagong awit na yan? That's a song of salvation. Ang awit nito ay ginawa ni David based on sa verse 1 and verse 2 dahil naranasan niya ang pagliligtas ng Diyos. At dahil noon, dahil sa pagliligtas ng Diyos sa kanya, ginawa niya, ang Diyos ang naglagay ng bagong awit sa aking bibig at sa mga tuwid bagay, pagpuri sa ating Diyos. Kita niya? The Bible is full of the reality that God loves music and He loves singing. Mahal ng Diyos ang musika at mahal niya yung mga papuring piniyaaral sa kanyang mga kapatid, na kanyang mga anak na kanyang tinubos, na kanyang niligtas. Marami ang mga kakakita at mga tatakot at magsitiwala sa Panginoon. Psalms 96 verse 1. Ano sabi na? Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name, proclaim good tidings of His salvation from day to day. Psalms 98 verse 1. Awit 98 verse 1. O sing to the Lord a new song, for He has done wonderful things. His right hand and His holy arm have gained the victory for Him. And lastly, Psalms 149 verse 1. Psalms 149 verse 1. Nasabi niya, praise the Lord! Sing to the Lord a new song, and His praise in the congregation of the godly ones. Mga kapatid, tayo ay umaawit sa Diyos, tayo ay kumakanta sa Diyos, dahil tayo ay mga bagong nilalang sa pamamagitan ng ating kaligtasan, sa pamamagitan ng ating Panginoon na si Kristo. Ang ating musika ay hindi katulad ng musika ng mundo ito. Ang ating musika ay musika ng kagalakan at pagpupuri, pasalamat dahil sa regalong ating tinanggap sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kanyang binayaran ng ating mga kasalanan. Siya ay inilibing. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay, lumaki sa langit, at siya ay muling babalik. At dahil daw tayo ay tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at ating tatamasahin, tatanggapin ang pangakong buhay na hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. So because of that, brothers and sisters in Christ, nasabi ng Panginoon, o sing to Him a new song. Dahil ikaw ay niligtas ng Panginoon, kinakailangan, ikaw ay tumawag sa Kanya. Ikaw ay magpuri sa Kanya bilang magpapakuta ng iyong pagsamba sa Diyos na mahabagin sa lahat. Naway ipakita natin ang ating tunay na pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Naway sa bawat araw na lumilipas mula Lunes hanggang Sabado, tayo ay patuloy na nagpapatugtog ng awitin para sa ating Panginoon. At sa tuwing araw ng Linggo, tayo ay sabay-sabay na ibibigay natin ang ating pinakamalakas na tinig upang pasalamatan ang Diyos na ibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. O Diyos, maraming salamat po sa paalala nito mula sa inyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na mangyari sa buhay po namin ang katotohanan ito, that we are really excited and we
main one to give you, Father God, the music, the song, and the praises na karapat-dapat sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung madalas kami po ay late sa pagtitipon na aming ginagawa para sa inyo, patawarin niyo po kami, O Diyos, sa mga pagkakataon na hindi kami nakasabay sa pag-aawitan na ginagawa ng inyong mga hiniran. Ngunit bilhin niyo kami, O Diyos, ngayon ng mensahe na dapat po namin sundin, dapat namin gawin. Nawa, O Diyos, kami ay buong puso tumanim sa inyo bilang pagpapakita ng aming tunay na pagsimula. O Diyos, lahat ng papuri sa inyo lamang sa pinakamapalit ng pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen.